World Mission Report. Hinawakan ni Jesus. Rupa Maya. Pangit ang buhay para kay Rupa Maya. Sa sandaling nag-iisip siya na hindi na ito maaaring maging pangit, ito ay nangyayari. Si Rupa Maya ay pinanganak sa isang mababang uri ng pamilya na hindi mapaabot o hindi nararating sa Nepal. Ang bahid ng kanyang minanay nangahulugan na siya ay tinuring na isang napakarumi sa buong buhay niya. Maging ang anak ng kanyang mga anak ay itinuturing na marumi. Walang makapag-alis ng estigma ng pagiging hindi mahawakan o untouchable na kalakip sa kanya. Palagi siyang itinuturing na mas bababang uri ng tao kaysa iba. Bilang isang untouchable o hindi nagagalaw, si Rupa Maya hindi nakapag-aral at hindi rin siya natutong magbasa at magsulat. Nagpakasal siya sa edad na 14 sa Nepal na kung saan karaniwan ng pag-aasawa ng mga kabataan. Hindi bumuti ang kanyang buhay pagkatapos ng kasal. Ang asawa ni Rupa Maya ay walang sariling lupain at ang dalawa ay nagtatrabaho sa bukid ng ibang tao upang mabuhay. Si Rupa Maya ay nagsina ng 7 anak, kaya nung tumanda ng bawat isa, pinalis niya ang mga bata upang magtrabaho at nanirahan sa mga tahanan ng mga kamag-anak at ng ibang tao. Pagkatapos ng kanyang 2 taong gulang na anak na lalaki ay namatay din dahil sa isang mataas na lagnat. Pagkatapos nito, nawalang 2 anak sa kanyang mga anak nang ipadala niya ito upang bisitahin ang kanilang nakakatandang kapatid na babae. Ang kapatid na babae nagtrabaho sa isang hotel at sumulat siya sa kanilang tahanan para sabihin na nakaipon siya ng pera para sa pamilya. Hiniling ni Rupa Maya sa 2 mga batang lalaki na may edad na 11 at ang isa na may 13 taong gulang na kolektahin ang pera doon sa pinagtatrabuhan ng kanilang kapatid. Nakilala ng mga lalaki ang kanilang kapatid na babae at kumawain ng paalam mula sa bus habang sila ay pauwi. Pero hindi na sila nakauwi. May nagsasabing na aksidente ang kanilang sinasakyan. Hinanap ni Rupa Maya ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya ito matagpuan. Pagkatapos ay dumating muli ang trahedya. Ang kanyang asawa ay hindi maganda ang pakiramdam, ngunit ang pamilya ay walang pera para sa isang manggagama. Pagkatapos, siya ay namatay. Naging mahirap ang pagiging untouchable. Ang pagiging isang balo ng isang untouchable ay masahol pa. Maging ang ibang mga untouchable ay mababa ang tingin sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, naging malungkot si Rupa Maya. Sa wakas, tumigil siya sa pagtatrabaho dahil hindi na niya kaya magtrabaho dahil wala siyang makakain. Ayaw pa rin niyang kumain, sa halip nahiga lamang siya. Iniisip ang tungkol sa kanyang asawa at kanyang 3 anak na nawawala. Nagsisi siya sa buhay niya. Naisipan niyang magpakamatay. Bakit ako ipinanganak ng aking ina? Siya ay nagtaka. Bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito? Noon ay may nagpakitang estranghero sa kanyang tahanan. Si Tirtha ay nagtrabaho bilang isang voluntaryo para sa Seventh-day Adventist Church at narinig niya ang tungkol kay Rupa Maya mula sa mga kapitbahay. Nagdala siya ng pagkain at gamot. Nanalangin si Tirtha para sa kanya. Bakit hindi ka pumunta sa simbahan namin? Ang sabi niya. Ikaw ay aming ipagdasal. At nagsimulang dumalaw si Tirtha ng regular. Inaabangan ni Rupa Maya ang pagbibisita at nagustuhan niya ang pagkain at mga gamot. Ganon din ang mga panalangin. Ang pag-asa ay nagdininga sa kanyang puso sa unang pagkakataon sa loob ng taon. Nagsimula siyang dumalo sa simbahan ng mga Adventist. Pagkalipas ng 8 taon, si Rupa Maya ay isang tapat na Seventh-day Adventist. Siya ay 65 taong gulang at nakatira kasama ng isa sa kanyang mga anak na lalaki at ang asawa nito. Sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, ang asawa ng kanyang anak ay umanib kamakailan lang sa iglesia ng kanyang dinadaluhan. Sinabi ni Rupa Maya na nawala sa kanyang lahat, ngunit masaya siya dahil meron siyang Jesus. Maaari siya ay iniwasan bilang isang untouchable, ngunit siya ay masaya dahil ang kanyang puso ay naaantig ni Jesus. Namatay ang aking asawa, namatay ang aming isang anak na lalaki at nawala ang 2 anak na lalaki at hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila. Kahit makalipas ang 30 taon, sabi niya, nawala sa akin ang lahat, ngunit meron akong Jesus sa aking buhay. Malaki ang aking pag-asa na balang araw, pagdating ni Jesus, makikita ko ang mga mahal ko sa buhay
na nawala sa akin. Ang bahagi ng 13 Sabbath offering sa trimestre ito ay tutulong sa pagpapatayo ng paralan kung saan ang mga bata ay maaaring matutong bumasa at sumulat sa Nepal. Salamat sa pagpaplano ng masaganang 13 Sabbath offering ngayong darating na Marso. Unahin palagi natin ang Diyos.